Aralin Panlipunan 6, Quarter 2, Week 1. Nasusuri ang uri ng pamahalaan at patakarang ipinatupad sa panahon ng mga Amerikano. Bago tayo magpatuloy sa ating aralin, atin munang sagutin ang mga sumusunod na tanong. Kumuha ng papel at ballpen at isulat ang iyong sagot. Handa ka na ba? Kung handa na, ito ang unang katanungan. Alin sa mga sumusunod na uri ng pamahalaan ang hindi itinatag ng mga Amerikano sa Pilipinas sa iba't ibang panahon? A. Pamahalaang militar. B. Pamahalaang sibil. C. Pamahalaang Commonwealth. D. Pamahalaang revolusyonaryo. Kung ang iyong sagot ay letrang D, pamahalaang revolusyonaryo, magaling! Upang pamunuan ng may kaayusan, kailangan magtatag ng isang pamahalaang kolonyal sa Pilipinas. Nagkaroon ng tatlong uri nito na nasa kontrol ng Estados Unidos. Ito ay ang pamahalaang militar, pamahalaang sibil, at pamahalaang Commonwealth. Pangalawang katanungan. Ano ang unang pamahalaang itinatag sa Pilipinas ng Estados Unidos? A. Pamahalaang militar. B. Pamahalaang sibil. C. Pamahalaang Commonwealth. D. Misyon. Kung ang iyong sagot ay letrang A, pamahalaang militar, tama ka! Pagkatapos ng pagsuko ng Maynila noong Agosto 14, 1898, kaagad ipinag-utos ni Pangulong William McKinley ng Estados Unidos ang pagtatag ng pamahalaang militar. Pinamunuan ito ng isang gobernador militar na siyang kinatawan ng Pangulo sa kolonyang Pilipinas. Pangatlong katanungan. Sino ang kauna-unahang gobernador general sa bansa? A. General Wesley Merritt. B. General Arthur MacArthur. C. William McKinley. And letter D. General Elwell Otis. Kung ang iyong sagot ay letrang A, General Wesley Merritt, tumpak! Si General Wesley Merritt ang kauna-unahang gobernador militar na sinundan ni na General Elwell Otis at General MacArthur. Pang-apat na katanungan. Kailan itinatag ang pamahalaang militar ng mga Amerikano sa bansa? A. Agosto 12, 1898. B. Agosto 14, 1898. C. September 21, 1972. Letter D. September 14, 1972. Kung ang iyong sagot ay letrang B, Agosto 14, 1898, tama ka! Itinatag ang pamahalaang militar ng mga Amerikano sa bansa noong Agosto 14, 1898 sa pamumuno ng isang gobernador militar na ang layunin ay upang wakasan ang panganib na dulot ng Pilipinong patuloy na nakikipaglaban at makapagdala ng kaayusan at kapayapaan sa Pilipinas. Panglimang katanungan.
Ano ang tawag sa isang patakaran ng Estados Unidos sa Pilipinas na naglalayong hikayatin ang mga edukadong Pilipino na makipagtulungan sa pamahalaang kolonyal? A. Kolonisasyon. B. Pasifikasyon. C. Kooptasyon. D. Malayang kalakalan. Kung ang iyong sagot ay letrang C, kooptasyon, magaling! Ang patakarang pang-aakit o kooptasyon ay isang patakaran ng Estados Unidos upang hikayatin ang mga Pilipino na makipagtulungan tungo sa pagtatatag ng bagong pamahalaan sa ilalim ng Estados Unidos. Uri ng pamahalaan at patakarang ipinatupad sa panahon ng mga Amerikano. Sa araling ito, inaasahang masusuri mo ang uri ng pamahalaan at patakarang ipinatupad sa panahon ng mga Amerikano. Mailalarawan ang pagkakaiba ng uri ng pamahalaan at mapapahalagahan ang hangarin ng mga Pilipino na matamo ang kalayaan mula sa mga Espanyol. Matapos ang matagumpay na pagkukob ng mga Amerikano sa lungsod ng Maynila sa kamay ng mga Espanyol, noong Agosto 14, 1898 ay itinatag ni General Wesley Merritt ang isang pamahalaang militar na siyang mamamahala sa buong kapuluan. Ito ang naging hudyat ng pagsisimula ng paggiit ng mga Amerikano ng kanilang kapangyarihan sa Pilipinas. Ano kaya ang layunin ng pamahalaang militar? Sa ilalim ng pamahalaang militar, ang mga namumuno sa pamahalaan ay ang mga militar. Ang kinikilalang unang gobernador militar ng Amerika sa Pilipinas ay si General Wesley Merritt. Noong 1899 hanggang 1900, sumunod na umupo sa posisyon bilang gobernador militar si General Elwell Otis. Huling namuno naman bilang gobernador militar ng pamahalaang ito, nanunungkulan mula 1900 hanggang 1901 si General MacArthur. Itinatag ang pamahalaang militar upang mapadali ang pagsasaayos at pagpapayapa sa buong kapuluan na noon ay naharap sa panibagong kaguluhan dahil sa pakikipaglaban ng mga Pilipino sa mga Amerikano. Ito ang naging paraan ng mga Amerikano upang ihanda ang Pilipinas para sa isang pamahalaang sibilyan kapag tuluyan ng napahupa ang pakikipagdigma ng mga Pilipino. Kaakibat ng pagkakatatag ng pamahalaang militar, ang paggiit ng mga Amerikano na ang pamahalaang Amerikano ay paraan upang ihanda ang mga Pilipino para sa kanilang sariling pamahalaan na nakabatay sa pamahalaang demokratiko ng Amerika pagdating ng takdang panahon. Sa ilalim ng pamahalaang militar ng mga Amerikano sa Pilipinas, nagpadala si Pangulong William McKinley ng unang komisyon sa Pilipinas noong Marso 4, 1899 na tinawag itong Komisyong Schurman. Ang naging tagapangulo nito ay si Jacob Schurman. Pangunahing misyon ng Komisyong Schurman na suriin ang kasalukuyang kalagayang panlipunan ng Pilipinas at magmungkahi ng karampatang hakbangin at patakaran upang maiayos ito tungo sa ganap na kapayapaan at kabutihan ng nakararami. Bilang pangunahing hakbang ng komisyon upang maisakatuparan ang kanilang misyon, nakipag-usap ang mga ito sa ilang mga prominenteng Pilipino tulad nina Trinidad Pardo de Tavera, Felipe Buencamino, Benito Legarda at Pedro Paterno na kung saan nakakuha sila ng ilang mga impormasyon para sa kanilang gagawing ulat sa Pangulo ng Amerika. Dahil sa kasagsagan ng pakikipagdigma ng mga Pilipino
Sa mga Amerikano, sa panahon ng pagdating ng Komisyong Scorman sa Pilipinas, hindi lubusang natupad ng komisyon ang kanilang layunin. Narito ang mga minungkahi ng Komisyong Scorman. Una, pagtatatag ng isang lehislaturang bicameral o may dalawang kapulungan, ang mataas na kapulungan at mababang kapulungan na kung saan kalahati ng kasapi ay ihahalal at ang kalahati ay itatalaga. Pangalawa, pagbubuwag sa pamahalaang militar at pagtatatag ng isang pamahalang sibilyan sa mga lugar na napahupa na ang pakipaglaban ng mga Pilipino at tumanggap sa kapangyarihan ng Amerika. Pangatlo, pangangasiwa ng Amerika sa mga yamang likas ng Pilipinas para sa mga Pilipino. Pang-apat, pagtatatag ng pamahalaang munisipal at panlalawigan. Panglima, pagtatatag ng mga pampublikong paaralang pang-elementarya sa buong kapuluan. Pang-anim, paghahalal ng mahuhusay na mamamayan upang maglingkod sa mga pampublikong tanggapan. Upang paigtingin ang pagpapalit sa pamahalaang militar ng isang pamahalaang sibilyan, ang ikalawang komisyong ipinadala ni Pangulong McKinley sa Pilipinas ay dumating noong Marso 16, 1900. Nakilala ito bilang Komisyong Taft dahil ito ay pinamunuan ni William Howard Taft. Noong April 7, 1900, natanggap ng komisyong ito ang kautusan ni Pangulong McKinley na ang pamahalaang paiirali ng mga Amerikano sa Pilipinas ay isang pamahalaang nagtataguyod ng kapayapaan, kabutihan, kaligayahan, kaunlaran. Ito ay para sa mga Pilipino. Isa itong pamahalaang kumikilala at nagbibigay galang sa kultura, gawi, kaugalian, tradisyon at pangkahalatang kagustuhan ng mga Pilipino. Binigyan diin din sa kautosang ito na ang Komisyong Taft ay may tungkulin at kapangyarihang lehislatibo at ehekutibo. Gayon din ang pagtatalaga ng mga opisyal habang ang gobernador militar ay ipagpapatuloy ang kanyang kapangyarihang ehekutibo. Ngunit, mababawasan ang tungkuling lehislatibo sapagkat ito'y gagampanan ng Komisyong Taft. Upang mahikayat ang mga Pilipino na makipagkasundo sa mga Amerikano, nabigyan sila ng pagkakataong mamuno sa mas mababang posisyon sa pamahalaan. Naging eksklusibo lamang ito para sa mayayaman at prominenteng Pilipino sapagkat mataas ang kwalifikasyon at pamantayang inilatag ng mga Amerikano para sa katungkulan. Inihain ng Komisyong Taft ang Batas Munisipal o Batas 82 na nagsasaad ng paghalal ng mga pinunong munisipal na binubuo ng Pangulong Pangmunisipal, Kalawang Pangulong Pangmunisipal at isang konseho. Ang mga opisyal na ito ay manunungkulan sa loob ng 2 taon. Ang pamahalaang panlalawigan. Noong 1901, muling isinaayos ng Komisyong Taft ang pamahalaang panlalawigan sa pamamagitan ng pagpapairal ng Batas Panlalawigan o Batas 83. Isinasaad sa batas na ito na ang ihahalal bilang gobernador ng lalawigan ay isang Pilipino na ibinoto ng mga kasapi ng munisipal na konseho. 2 taon lamang ang panunungkulan ng gobernador. Kasama ng gobernador sa pamumuno ng isang ingat-yaman at isang supervisor na parehong Amerikano. Kalaunan, nabigyan din ng pagkakataon ang isang Pilipino na maging supervisor. Ngayon naman, ating sagutin ang subukan mo. Punan ang blankong cognitive map ng mga impormasyon tungkol sa pag-iral ng pamahalaang militar ng mga Amerikano sa Pilipinas. So, lalagay dito, mga naging pinuno at ano ang naging layunin ng pagkatatag. Dito naman, mga naging pinuno sa pamahalaang panlalawigan. Pagkatapos, sagutin naman natin ang mga naging pinuno sa pamahalaang munisipal. Nasundan ba? Ipagpapatuloy natin ang ating aralin, ang pamahalaang sibilyan ng mga Amerikano. Dahil sa pagiging limitado ng tungkulin at kapangyarihan ng isang pamahalaang militar, batay sa Ligang Batas ng Amerika, ipinasa ng Senado ng Amerika ang Army Appropriation Act
o higit sa kilala sa tawag na Spooner Amendment noong Marso 2, 1901. Sa pamamagitan ng batas na ito, tuluyang nabuwag ang pamahalaang militar sa Pilipinas at ito ay pinalitan ng pamahalaang sibil na kung saan naging unang gobernador sibil ng Amerika sa Pilipinas ay si William Howard Taft. Noong 1905, ang titulong gobernador sibil ay pinalitan ng titulong gobernador general. Patakarang panunupil o pasifikasyon. Ang patakarang panunupil ay isang patakaran na may layuning supilin ang damdaming nasyonalismo ng mga Pilipino na patuloy na nakikipaglaban para sa ganap na kalayaan ng bansa. Patakarang kooptasyon. Ang patakarang pang-aakit o kooptasyon ay isang patakaran ng Estados Unidos upang hikayatin ang mga Pilipino na makipagtulungan tungo sa pagtatatag ng bagong pamahalaan sa ilalim ng Estados Unidos. Batas Sedesyon ng 1901. Isang batas ang ipinatupad sa Pilipinas noong Nobyembre 4, 1901 sa pamumuno ni William Howard Taft na naglalayong patawan ng kaparusahan ang sinumang Pilipino na magsasagawa ng anumang uri ng pagkilos na lumalaban sa kapangyarihan ng Amerika. Ito ay tinawag na Batas Sedesyon o mas kilala bilang Batas Sedesyon ng 1901. Nang igiit ng mga Amerikano ang kanilang kapangyarihan sa Pilipinas, maraming pangkat ng mga Pilipino ang bumuo ng mga kilusang naglalayong manlaban sa mga Amerikano. Hindi naman nag-atubili ang mga Amerikanong puksain ang mga kilusang ito. Isa ang naging pamamaraan nila ay ang pagpapatupad ng Batas Brigandia ng 1902. Ito ay batas na nagbabawal sa pakipagsabwatan at pagsali sa mga kasamahan ng mga makabayang Pilipino. Pagkakakulong o kamatayan ang parusa kapag lumabag ang mga Pilipino sa batas na ito. Alinsunod sa batas na ito, tinawag na Ladrones ang mga gerilya na itinuring bilang tulisan, magnanakaw at pirata. Ang mga natakip ay piniit ng 20 taon o higit pa. Ang mga napatunayang taga-suporta nila ay ipiniit mula 10 taon o higit pa. Isang batas pa ang ipinatupad ng mga Amerikano na naglalayong ipahinto ang paggamit ng mga simbolong bagay na sumasagisag sa kanilang pakikibaka para sa kalayaan, tulad ng watawat at banner. Ito ay tinawag na Batas 1696 na mas higit na kilala bilang Batas Bandila ng 1907. Ito ay batas na nagbabawal sa pagwawagayway ng bandila ng Pilipinas. Ipinagbabawal din ang pagwawagayway ng anumang bandila na sumasagisag sa kalayaan at revolusyon. Pagbabawal sa mga kabayang organisasyon o batas organisasyon. Ang mga Pilipinong hindi tumanggap sa autonomiyang inalok ng Amerika ay bumuo rin ng mga partido sa pagnanais nilang isulong ang platapormang makamit ang ganap na kalayaan sa mga Amerikano sa paraang mapayapa. Ang mga partidong ito ay itinuring bilang mga partidong makakalayaan at makabayan. Sa pamumuno ni Pascual Poblete, na itatag ang Partido Nacionalista noong 1901 at noong 1902 ay nabuo ang Partido Demokrata sa pamumuno ni Leon Maria Guerrero at Jose Maria de la Vina. Nang manungkulan bilang Gobernador General ng Pilipinas si Henry Clay Aide noong 1905 hanggang 1906, inalis niya ang pagbabawal sa pagbuo ng mga partidong makakalayaan at makabayan. Dahil dito, nagkaroon ng pagkakataon ang mga partidong makakalayaan at makabayan na magkaisa laban sa mga maka-Amerikanong partido
nasyonalista progresista. Noong 1907 ay naglaban sa halalan ang mga partidong ito upang mabuo ang unang asambleya kung saan ang mayorya ay matagumpay na nakuha ng mga partidong makakalayaan at makabayan. Opisyal man na nagwakas ang pakikipagdigma ng mga Pilipino sa mga Amerikano noong 1902, ang pakikipaglaban para sa ganap na kalayaan ay nagpatuloy ng halos na isa pang dekada, lalong-lalo na sa pook rural. Itinuring ang mga nanlabang Pilipino bilang tulisan at rebelde. Kaugnay nito, ipinatupad ang Reconcentration Act ng 1903. Isinasaad ng batas na ito ang sapilitang paglipat ng mga mamamayan mula sa mga pook rural patungo sa mga rekonsentrasyon village o mga lugar na binabantayan ng mga Amerikano. Ayan, natapos na natin ang ating aralin. Ngayon naman, ating sagutin ang tanong na ito. Bilang isang kabataang Pilipino na nabubuhay sa modernong panahon, paano mo ipapamalas ang iyong pagiging malaya sa pamamaraang kapaki-pakinabang para sa bayan? Alam mo ba ang sagot? Kung alam mo, kumuha ng papel at ballpen at isulat ang iyong sagot. Mga bata, ating sagutin ang pagsasanay na ito. Tulungan ang 5 bata upang maging pantay ang kanilang hatian sa 10 lobo sa pamamagitan ng pagguhit ng linya o konekta sa kamay ng mga bata ang mga patakaran ng mga Amerikano na nasa loob ng lobo. Narito pa ang isa pang pagsasanay. Una ng mga akmang letra ang bawat padlang sa pamamagitan ng mga tamang terminong bumubuo sa talata tungkol sa patakaran at programa ng mga Amerikano na naglalayong supilin ang nasyonalismong Pilipino.